delikado mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya. Delikado saan? Hindi ho ba merong marami, pero katangi-tangi itong tatlong senador. Pabigat na po ito sa ating bansa. Pabigat po ito sa mga pamilya at mismo sa ating mga overseas Filipino workers. Pati na yung mahilig magsalita na hindi naman siya ang official spokesperson ng Philippine Coast Guard. Papangalanan po natin yung tatlong pabigat na senador. Naglabas na rin po ng pahayag ang hakbang ng maisog. Yan pong si Senador Kiko Pangilinan, Senador Erwin Tulfo at Senadora Risa Ontiveros. Pabigat po iyan at kinakalaban nila at dinalagay sa peligro ang mga overseas Filipino workers, specifically ang mga nasa teritoryo ng China. At syempre, yung basag ulo na kung makapagsalita, akala mo siya ang sekretaryo ng Department of Foreign Affairs. Itong Coast Guard employee, itong opisyal ng Coast Guard na sweldado na galing sa buwis nating mga Pilipino na nagngangalang Tariela. Importante yung pangalanan sila sapagkat dito sa ating pahina tapat ang usapan. Sapagkat hindi po pwedeng nagtatago sila sa halls of the Senate para walang pananagutan o dili kaya nagtatago sa kanilang uniforme bilang PCG o miyembro or official ng Philippine Coast Guard. At the end of the day, ito po lahat ay empleyado ninyo. Empleyado ng mga Pilipino, empleyado ng mga taxpayers. Memory versus propaganda. December 15 may makukulong daw, may malungkot ang Pasko, lumagpas ang December 15, dumating ang Pasko, nagbagong taon, January 15 naman daw. January 30 na ho ngayon. Nasaan na yung malalaking isda? Ang sabi ho ng mga Pilipino, dapat pantay. Dahil nga po bulag, pipi at bingi ang Malacanang, ang rinig po nila sa pantay, panday. Ano ho? Kala nila si Senador Bong Revilla si panday. Ano, dahil nga po wala na sa tamang pag-iisip eh. Nasaan si Martin Romualdez? January 30, 2026 na ngayon. Nasaan si Adrian Bersamin? Huwag natin nung kalilimutan ito, huwag tayong papabudol. Nasaan si Manny Bonoan? Ano na nangyari diyan sa Blue Ribbon ni Ping? Cover up din po yan, parang ICI di ba? Asaan na yung mga pinagtuturo ni Robert Bernardo, si Trigib Olaybar, si Mina Pangandaman, yung Maynard Ngu, di ba? Ito yung mga kanyang pinagtuturo eh. Nasaan na ang mga ito? Ito ang gustong makitang panagutin sa ilalim ng Marcos Jr. administration ng mga mamamayang Pilipino. Alam naman ho natin lahat na ito'y budol. Pero hindi po natin ihihinto yung paniningil sapagkat ulitin ko ang ating advokasya, we demand for nothing less than transparency, full accountability. Peace, may kinalaman po yung peace dito sa ating pamagat ngayong araw. Delikado ang mga OFW at ang kanilang pamilya at seguridad. Seguridad po ng ating bansa, seguridad ng ating bawat pamilyang Pilipino, seguridad sa paninirahan, seguridad pagdating sa trabaho, lalong-lalo na ng mga OFW or overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Bago po tayo lumalim sa ating talakayan, importante po bakit natin pinangalanan yung mga pabigat sa bansa. Tingnan lang ho ninyo ito. Ito po'y pinost ng isang senador. Ang pangalan, yung Kiko Pangilinan. Sabi niya, nagkalat daw bigla ang mga Pilipinong bayaran ng China sa SOCMED. Matapos ang talumpati natin sa Senado. Yung talumpati niya, hindi natin. Wala namang pakialam ang Pilipino sa talumpati mo eh. Kontra sa pambabastos ng China Embassy. Pag-usapan ho natin ito sapagkat dito nasa peligro ang mga OFW dahil sa mga pahayag katulad nito ni Kiko Pangilinan.
ni Erwin Tulfo nung maingay na Coast Guard na Tariela. Ang sabi nito, ang akusasyon po ito ni Kiko Pangilinan. Tiba, tumatanggap, ibig sabihin, sigurado siya tumatanggap ng tupad sa China troll farms. Alam na this. May pakyut pa. Ang tanda-tanda na, senador, kung magsalita, ganito. China tupad para sa trolls. Traidor at umuupak sa Pilipinas, ayuda down payment. Ito po ay pang-iinsulto at pagmamaliit sa inyong kaalaman. Alam ho ninyo, pagka ikay isang public official or public personality at ikay nagbigay ng isang talumpati for or against any group or nation, be prepared to receive a counter or a refutation. Hindi ba? Or a rebuke. Hindi ka dapat balat sibuyas. Ito ho, nung nakatanggap ng kritisismo, bigla niyang sinabi, yung mga bumatikos daw sa kanya sa social media ay tumatanggap ng tupad. Linaw po yun tumatanggap daw ho ng tupad. Ibig sabihin, hindi siya nag-aakusa, nakakatiyak siya na yung mga Pilipinong matatalino at hindi niya katulad, bayaran. Yan ang kanyang aligasyon. Kanya po dapat nating ituwid. Again, alang-alang para sa ating mga overseas Filipino workers. No? Si Ann Palma Bagona, tanda-tanda na nga naman, pabagets pa magsalita. Hindi na bagay. Alam mo kasi Ann Palma Bagona, ang teorya ko rito, he is among those who is trying to make himself look good dito sa isang banyagang interes. Ano po ito naglalabasan na po yung mga sumasali sa parada ng mga tuta. Parada ng mga tuta at gustong magpakatuta sa banyagang interes. Ginagawa nilang visible at available ang kanilang sarili, nagpapasikat, hindi po sa ating mga Pilipino, inaapi nga yung mga OFWs Diba? Para o siguro makonsidera na sila ay ang kandidato o ang kanilang grupo ang dapat suportahan pagdating po ng 2028. At kapag ka po sila'y nabatikos, agad umaaray at sasabihin, hindi, pro-China kayo. Ulitin ko ang naratibo po nila simple. Kung hindi ka pro-US, pro-China ka. Hindi ho. Wala ho tayong pakialam sa US, mayaman na po iyan maunlad na po iyan Ang China ganun din po. Kinakailangan national interest. Ano ang national interest? National interest is the welfare of every Filipino. Saan man po silang bahagi ng mundo, lalong-lalo na yung overseas Filipino worker or overseas Filipino workers. Tinagurian nating bagong bayani. Pero tingnan mo naman ang bibig nitong Erwin Tulfo. Tingnan mo naman ang bibig nitong Kiko Pangilinan, ang mga birada ni Risa Ontiveros at yung pakikipagbasag ulo ng Coast Guard na si Tariela, bordering on inciting to war or giving motives for reprisal. Again, Article 118 of the Revised Penal Code. Why? You are putting the Filipino workers within China territory in harm's way. We will discuss that a little later. So dito po tayo sa Okta Research. Ang sabi ng Okta Research, majority daw po ng Pilipino ay patuloy ang duda o walang pagtitiwala sa bansang China. Usapang diretsahan po tayo. Kung ito'y totoo, assuming ito'y totoo, bakit tayo heavily reliant, bakit tayo heavily dependent sa mga produktong hinahango mula at produktong gawa mula sa bansang China? Hindi ho pwedeng pasinungalingan yan. Sapagkat nasa record, tatalakayin din po natin mamaya, China pa rin ang ating pangunahing trading partner in terms of imported goods or products.
Sila po yung source ng ating imported goods at produkto. So kung ang Pilipino, mayorya sa Pilipino, patuloy na may duda sa China, assuming totoo itong survey ng Okta Research, ipokrito po tayo. Hindi lang ko kayo, pati ako, para wala hong pintasan. In general, pag ito'y totoo, dito lumalabas ang pagiging ipokrito ng Pilipino. Bakit? Paano mo maipapaliwanag na ang ating number one source of imported products and goods are goods imported from, sourced from, and made in China? China. Yun po yung pangunahing source natin ng mga imported products. Diba? Silipin ninyo ang Green Hills Shopping Complex. Tanyag yan, sikat yan. Karamihan dyan ay made in China. Yung ating mga kababayan na araw-araw nakikipagsapalaran, hindi kagaya ni Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros. Sweldado ng pamahalaan. Meron pang MAIF-IP yan, meron pang tupad, may AX na allocation yan. Yung mga kababayan nating ordinaryong Pilipino, pati na yung mga mahihirap, panuorin ninyo kung paano ang kalakal sa Divisoria. Hindi ba't ang bulto niyan? Halos 90% ng mga produktong kinakalakal dyan sa Divisoria ay hinango at made in China. Sila rin ba ay pasok doon sa inaakusahan ni Kiko Pangilinan na bayad ng China? Maya ka naman. Nagtatrabaho, nagbabanat ng buto ang mga mangangalakal na ito. Lumalaban ito ng patas. Gumigising ng madaling araw. Hindi ito nakaasa sa tupad, AX, AKAP at kung ano-ano pang ayudang nagmumula sa kagaya mo. Tapos aakusahan mo ng bayad ng China. Sino ang traidor? Ikaw ang nagtatraidor sa mamamayang Pilipino. Silipin nyo na lang. Yung mga kagaya kong Tagalungsod, Quezon, yung tindahan po ng mga computers, cellphones, and other gadgets, diyan po sa Gilmore. Diyan po sa malapit sa Mount Carmel Convent, yung kumbento po ng Mount Carmel. Meron po diyan yung laging traffic diyan sa may St. Paul, Quezon City. Halos lahat po diyan ay produktong hinango at gawa sa China. So ito ba, Kiko Pangilinan, kasali ito sa mga China trolls? Di ba? Traidor at umuupak sa Pilipinas. Paano naging traidor yung taxpayers? Paano naging traidor yung mga araw-araw na nakikipagsapalaran, nakikipagsiksikan, pumipila ng mahaba, diyan sa sakayan ng MRT, ng LRT, ng bus, pumipila sa Grab, sa motorcycle, hailing app, kung saan-saan pa. Hindi ninyo kasi nararanasan. May security kayo, may staff kayo, may driver kayo. Lahat yan sweldado galing sa pondo mula sa mga taxpayers. Kaya maging mahinahon ka, Tulfo, Erwin, Pangilinan, Kiko, Ontiveros, Risa, Tariela ng Coast Guard. Huwag tayong padalos-dalos sapagkat may tama, direktang sasapul ito sa ating ekonomiya. Dahil dito sa maanghang na palitan, matibay, matapang ang posisyon, ang naging posisyon ng Chinese Embassy. Ito po yung naging pahayag ng kanilang tagapagsalita, si Ji Lingpeng. Ang sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy, they will stay or live together. Matapang po yun na pahayag. Ang sinabi, hindi nyo kami kinakailangan takutin. No? Kinakailangan himayin po natin ito sapagkat lahat tayo kasali rito sa usaping ito because we are heavily dependent and we are relying heavily on our imported products sourced from China. Kaya dapat natin ituwid itong mga maling konteksto at naratibo ng mga sumasali sa parada ng mga tuta at nagpapapansin sa banyagang interes, all in the name of their personal glory pagdating po ng 2028.
Ang sabi, no need for Senate resolution. Kung kami ay hindi na welcome, no need for Senate resolution declaring anybody from amongst us, yung sa China Embassy po, na persona non grata. Ang sinabi, either magsama-sama kaming mananatili rito sa inyong bansa or layas kami pare-pareho. But hindi kinakailangan ng Senate resolution. No? Sa magsabi lang, sapagkat yung credentials po ni Ambassador Jing Quan, yung bagong ambassador po ng China, si His Excellency Ambassador Jing Quan, ang tumanggap po ng credentials nito, ang tumanggap po at nagpapasok dito sa bansa ay ang Pangulo ng ating bansa. Kanya ang sabi niya, pag sinabi naman ng presidente ni Kiko Pangilinan, ng presidente ni Erwin Tulfo, ng presidente ni Risa Ontiveros na layas kami, lalayas kami. Pero hindi pwedeng isa palayasin. Ano po sila? All or nothing. Pag umalis ang isa, alis ang lahat. Ano? So yun yung naging matibay na naging pahayag ng Chinese Embassy. Now, bakit po lahat tayo kailangan kasama sa usaping ito? Apektado po tayo lahat pag hindi naghinay-hinay, hindi naging marahan, hindi naging responsable. Ang mga nagbibigay ng maaanghang na pahayag, kagaya ni Pangilinan, ni Ontiveros, ni Erwin Tulfo, ni Coast Guard Tariela. Lahat po ito ay pwede nating banggitin ang mga pangalan. Sapagkat sila po ay kumukuha ng sweldo, budget at pondo mula sa buwis na binabayad ng bawat Pilipinong nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis.